30 Senate staffers, including Senator Raffy Tulfo, undergo drug test this Tuesday afternoon, August 19, 2025. Yan. So, ito po yung mga nakapila sila magpa-drug test. So, ito, bunga ito ng kontrobersiya sa Senado. Yung si Nadia Montenegro, staff ni Senator Robin Padilla, na report allegedly humihit-hit siya ng Mary Jane. Ngayon, pinapaimbestigahan. But habang ongoing yung investigation, nag-resign na si Nadia Montenegro. So, to me, magandang halimbawa itong ginagawa ng Senado. Dahil hindi nila kinover up o pinagtakpan yung mga ganyang pangyayari. Inimbestigahan kagad. At nagkaroon pa ng, I don't know kung anong mandatory ba o voluntary. Parang may panukala na kung pwede lahat ng nandyan sa Senado, senators with their staff, ay mag-undergo drug testing. And I believe ito yung unang salta, 30. And saludo tayo kay Senator Raffy Tulfo, siya ay nauna. So kung nagpa-drug test si Senator Tulfo, dapat, di ba, lahat sila, 24, magpa-drug test. Naumpisa na eh. Of course, lahat ng, kung silang 24, magpa-drug test, wala nang magagawa ang mga staff nila kundi magpa-drug test din. And sana i-report nila yung resulta, sinong nag-positive, sinong nag-negative. Last year may namomonitor ko, magandang ginagawa ng PNP. Random drug testing sa mga pulis at may nagpa-positive. Pati AAP meron din, random. Which is a very good move. Kasi nga kung ang mga driver, mag-apply ka lang ng trabaho, mandatory yung drug testing, dapat, binasa ko ang mga comments. Marami ang nagtatanong, kumusta ang palasyo? Hindi ba kasama ang mga nandun sa palasyo? Wala kang magagawa kung ayaw nilang magpa-drug test. Wala pa namang batas na mag-mandate sa kanila from top to bottom. Ito, mga comments. Yung presidente nyo, umatin ba? Presidente, Senate President siguro. Dapat magpa-drug test din si Senator Escudero. Darling Gavero, well done boys. Ha ha ha. Litsi Jude BBM. Pandamay mo basig. Bagla delikado. Larry Rojas, wala na lahat ng mga senadores. Si Robin Padilla hinahanap. Dapat si Senator Robin, patunayan niya na malinis siya, magpa-drug test na. Kasi nga sinimulan na ni Senator Raffy Tulfo, dapat susunod sila. Mabubuking yung senador na hindi magpa-drug test. Yan, Gregorio Jess. There must be a public report for negative and positive results. The people has the right to know. Correct. Compare natin Senado na-involve ang isang staff gumagamit ng Mary Jane. So, iniimbestiga na. Kumusta ang palasyo? Huwag nating kalimutan yung coke overdose ni late Paulo Tantoco, na kung saan ang wife niya, Deputy Social Secretary, umamin sa Beverly Hills na gumagamit sila. That's very alarming. Anong aksyon ng palasyo? Wala lang. Basta, ang naging sentro kasi, wala daw kinalaman si First Lady Lisa. So be it. Wala siyang kinalaman. But the very fact
na ang isang opisyal ng gobyerno tatrabaho sa Malacanang Deputy Social Secretary na involved, di ba dapat ang Pangulo, ang Palasyo magsalita at mayroong karampatang aksyon, investigasyon ba o whatever? Tingnan mo, wala lang. That's very bad. Kasi kung ordinaryong mamamayan lang, mahuli o kasuhan, whatsoever, ito umamin na. Doon pa sa isang lugar na official mission, gumamit ng pondo ng taong bayan. Sabi nila, private affair daw. Paano naging private affair na official mission? Sarili ba nilang gastos nagpunta doon? I don't think so. Kasi Deputy Social Secretary siya. Kadikit palagi ang First Lady. Hindi pwedeng private matter o private occasion yun. Pera ng taong bayan, so dapat malaman natin anong nangyari. But up to now, wala na. So, ngayon, nandiyan naman ang Senado. Natanong noon kung magkaroon ba ng investigasyon, hintayin natin. Kasi si Senator Jaime at Senator Padilla na ata ang nagsabi na nag-file na sila ng resolution para maimbestigahan kung kaninong committee So, hintayin natin. Dapat wag tayong titigil doon kasi nga it's a matter of public interest, matter of public national security. Kasi marami na naghinala. Mr. Rigoberto Tiglao, General Orlando De Leon, nagsasabi na baka na-compromise ng ating national security, baka ginawa nilang pang-blackmail itong US government, ginawang pang-blackmail yung incident, coke overdose, para kung ano ang gusto ng Amerika, sunod-sunuran na lang ang ating bansa. So sana hindi malibing sa limot ang pangyayaring ito. But again, good job po sa leadership ng Senado at sinimulan ng investigasyon, sinimulan na ang drug test sa mga senador at mga personnel nila. Padilla, naghain ng panukala, taunang drug test sa lahat ng opisyal ng gobyerno kasama ang Pangulo. Isinusulong ni Senador Robin Hood Padilla ang isang panukalang batas na nag-aatas ng taunang mandatory drug testing para sa lahat ng halal at itinalagang opisyal ng pamahalaan, kabilang mismo ang Pangulo ng Pilipinas. Sakop sa panukala ang lahat na opisyal mula sa pambansang hanggang lokal na antas. Gayon din ang mga nasa government instrumentalities at government-owned and controlled corporations, maging sa loob o labas ng bansa. Batay sa panukala, anumang opisyal na magpositibo sa paggamit ng pinagbabawal na gamot ay maaring masailalim ng administratibong kaso na posibleng magresulta sa suspensyon o termination mula sa kanilang tungkulin alinsunod sa umiiral na mga batas. Gagamitin ang dalawang paraan ng pagsusuri, ang hair follicle test na hindi lamang magpapatunay ng paggamit kundi magtutukoy din ng uri ng droga, at ang urine drug test bilang confirmatory test upang tiyakin ang resulta ng pagsusuri. Okay. So, yun po ang panukala. Ano ang masasabi nyo? Pabor ba kayo sa panukalang ito ni Senator Robin Hood Padilla? Although sa ngayon, medyo nasasangkot si Senator Padilla sa issue ni Nadia Montenegro. Binabati ko siya dahil ang tauhan daw niya ay ganon. Hinusgaan na nila kaagad si Nadia Montenegro. Hintayin natin
ang resulta ng investigasyon. Kasi sabi ni Nadia Montenegro, vape lang daw. Kaya lang, naaamoy daw sa buong Senado, nag-aamoy Mary Jane. So, napakaganda na yung ginawa ng Senado na inimbestigan kagad. At bilib ako kay Senator Padilla dahil wala siyang tangkang pagtakpan ang isa sa mga tauhan niya. Although sa ngayon, nag-resign na si Nadia Montenegro. But, tuloy pa rin ang investigasyon. Dapat malaman ng taong bayan kung anong resulta. At napakaganda yung nangyari ngayong hapon sa Senado. Nagsimula na yung drug testing. I believe this is mandatory. Isang senador ang kasama doon, si Senator Rapi Tulfo, plus 30 other staff. And I believe tuloy-tuloy na ito kasi napagkasundoan ng mga senador na magkakaroon nga ng drug testing sa lahat ng kawani ng Senado. That's very good. So, kung sinimulan na ng Senado, tapos sinundan pa ng isang panukala, napakaganda. So, depende na yan ngayon. Sa Senate, palagay ko, madaling makapasa sa Senado yung bill na yan. Depende na ngayon sa Kamara. Kasi dapat may kaukulang bill din sa Kamara tungkol sa panukala na yan. Kung merong magsusulong. At sana nga meron. Masuportahan. Ang problema ngayon, granting na may magsusulong sa Kamara, susulong sa Senado, mag-bycam, maaprobahan at iakyat sa Pangulo para pirmahan. Taunang drug test yan, hair follicle at saka urine, kasama ang Pangulo. Ano sa tingin nyo? Pipirmahan ba ng Pangulo ang batas na yan? Palagay ko, malabo mangyari. Opinion ko lang. Baka nga sa Kongreso, sa Kamara, hindi na yan uusad . Baka hanggang Senado lang ito. Kasi ngayon, malakas ang panawagan sa Senado . Kasi nga sa nangyari kay Nadia Montenegro, gustong patunayan ng Senado na malinis sila, kaya nagpa-drug test sila lahat ng senador at mga staff. So with this bill, tingin ko makakagather yan ng suporta at mapapag-usapan. Ang problema ang Kongreso, ang Kamara. Kasi pag makarating sa Malacanang, allergic sila sa Malacanang tungkol sa Natatawang ako every time magtanong nung nandyan pa, ay nakabalik naman pala si Eden Santos. Kabalik na sa Palace Beat. Allergic na sila, hair follicle test na naman. Yan ang narinig ko kay Executive Secretary Bersamin. Sinabihan niya si Eden Santos. Hair follicle test na naman bang tanong mo? Allergic na sila. Kaya, anyway, nakakalungkot po ang kalagayan ng ating bansa dahil pagkakaalam ko, lumalala ang problema ng droga sa ating bansa. Although sinasabi ng administrasyong ito, mas effective daw sila dahil ang daming nahuhuli. Kaya lang yung nahuhuli nila, yung palutang-lutang lang sa dagat o bistang, bago lang, Bataan ba yun? Bigla na lang dumating ang mga worth 890 million na pinagbabawal na gamot. Yun ang mga accomplishment nila na ang dami daw nilang nahuhuli. Kailang karamihan, ganun. Walang taong bigla na lang lumulutang. Accomplishment na daw yun dahil pwede pa lang magsagawa ng war on drug campaign na walang namamatay. Kaya lang, galit naman si General De Leon. May nakita kong post na mabuti pa ang mga adictos benedictos, maligaya ang gobyernong ito na hindi namamatay. Kaya lang ang biktima ng mga adictos benedictos, sunod-sunod na mga krimen, wala lang. So, history will judge ang administrasyong ito kung ano ba talaga ang
nagawa nila sa kampanya laban sa droga.